Knock knock. Uy, teka lang ha. May tanong ako sa'yo. Paano ako makakagawa ng emergency fund sakto lang ang sweldo ko? Familiar ka ba sa tanong na to? Sigurado ako isa ka sa mga Pinoy na nagtatanong nito. At gets kita. Sobrang hirap nga naman mag-ipon kung halos wala nang natitira sa sweldo mo kada cut-off. 'Di ba? Pero alam mo, may solusyon ako para sa'yo. At promise, hindi to yung typical na tipirin mo lang gastos mo na advice. Tingnan mo to. Kapag may emergency, halimbawa nagkasakit ka, na aksidente o kaya nawalan ng trabaho, saan ka usually kumukuha ng pera? Tama, sa utang. Tapos anong nangyayari? Imbes na makaahon ka, lalo kang nalulubog sa problema. Paulit-ulit na cycle ng kapos. Kaya nga importante ang emergency fund. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan mong mag-ipon ng malaking halaga agad-agad. Ganito kasi yan. Imagine mo na lang na nagtatayo ka ng bahay. Hindi mo naman itatayo yung buong bahay in one day, yan 'di ba? Brick by brick ang pagtatayo. Ganon din sa emergency fund. Magsimula ka sa simpleng goal, 1 buwan na gastos mo. Kahit yun lang muna. Later on, pwede mong targetin yung 3 to 6 months. Pero wag mong pressuring sarili mo. Alam mo bang pwede kang magsimula kahit 20 pesos lang kada araw? Oo, 20 lang. O kung kaya mo, 50 o 100. Ang importante, consistent ka. Kasi yang maliit na halaga na yan, kapag pinag-ipunan mo araw-araw, lalaki at lalaki yan. Pro tip, gumawa ka ng hiwalay na account para sa emergency fund mo. Pwedeng bank account or e-wallet. Basta separate sa pang-daily expenses mo para hindi mo magalaw. At eto pa, tingnan mo yung mga maliliit na luho mo. Yung Yossi, milk tea, or yung weekly food delivery mo. Hindi ko sinasabing tigilan mo completely. Pero what if bawasan mo lang ng konti? Tapos yung natipid mo, diretso sa emergency fund. Kung pwede sa work mo, mag-auto-debit ka. Para automatic na nasiseparate yung para sa emergency fund mo. Hindi mo na kailangang isipin pa. Alam kong medyo challenging to sa simula. Pero trust me, kapag nakagawian mo na, mas gagaan ang loob mo kasi alam mong may safety net ka. At bago ko makalimutan, abangan nyo yung susunod naming video. Pag-uusapan natin kung ano yung top 3 bank accounts na sulit para sa emergency fund. Ako nga pala si Name ng Money Smart PH. At tandaan, hindi lahat ng emergency kailangan mong umutang. Kung na-inspire ka sa video na to, i-like at i-share mo sa mga kaibigan mo para matulungan din natin sila. I-click nyo na rin yung subscribe button at bell icon para updated kayo sa mga susunod pa nating money tips. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod.